Paano maging matagumpay na negosyante? What's up guys? My name is Lorenzo Binay Manalo. Isa akong negosyante for almost 20 years ng pagninegosyo. Meron lang akong gustong i-share sa inyo tungkol sa mga natutunan ko sa aking buhay pagninegosyo. Bukod sa mga basic katulad ng sales, marketing, finance, accounting, etc., mga operation, mga kung ano-ano pa, dapat bukod doon, meron ka pang pag-uugali na tinataglay na bilang matagumpay na negosyante. At yan ang tatalakayan natin isa-isa. Number 1, dapat mag-umpisa ka sa pangarap. Dapat may pangarap ka. Dapat klaro ang pangarap mo. Dapat yung pangarap mo hindi yung copy-paste, hindi yung kinopya mo lang. Dapat sa'yo lang yun. Ikaw lang ang may-ari ng pangarap mo. Kung ano man yun, ikaw lang ang nakakaalam para maging mas matagumpay ang iyong pagninegosyo. Next, number 2 na dapat maging ugali ng isang matagumpay na negosyante o gustong magtagumpay bilang negosyante. Dapat, importante ito, dapat masipag ka. Dapat pagtatrabahuhan mo yung mga gusto mong mangyari tungkol sa pangarap mo. Trabahong malupit, sabi ni Kasosyo. And next, number 3 na dapat mong taglayin kung gusto mong magtagumpay sa buhay pagninegosyo. Dapat porsigido ka. Kailangan porsigido. Kailangan consistent. Hindi isang beses ka lang porsigido. Kinabukasan hindi na. Kailangan porsigido talaga. Walang tao na nagtagumpay na hindi nagpursigi sa buhay. Kailangan talaga na wala tayong choice kundi magpursigi. Sobrang importante nito guys. Okay, next number 4 na dapat mong taglayin kung gusto mo na magtagumpay ka sa buhay pagninegosyo. Ito yung tinatawag na lakas ng loob o sa English courage. Napaka-importante din ng courage. Dahil sa buhay pagninegosyo, maraming kaakibat na problema o risk, mga challenges na dapat haharapin mo, hindi yung matatakot ka. Kasi kung hindi mo ito malalampasan, mahihirapan ka o hindi ka magtatagumpay sa buhay pagninegosyo. Tayong mga negosyante, dapat risk taker tayo. Okay, number 5 na dapat nakatangi ang taglayin mo kung gusto mo magtagumpay bilang negosyante. Dapat mabuti kang tao. I mean, tapat ka, honest ka. Kasi ito yung napaka-importante nito guys. Kailangan makuha mo yung tiwala. Huwag mong sirain yung tiwala ng supplier mo, yung mga tao na mga empleyado natin, mga empleyado mo. Kasi once na nasira yung tiwala nila sa iyo, hindi na yan kayang ibalik. Ayan yung pinaka-importanteng dapat nating taglayin dito sa buhay pagninegosyo. Mahirap ibalik ang tiwala kahit naman hindi sa negosyo. Tama ba mga kasosyo? Okay, number 6, dapat observer din tayo. Ino-observe natin yung ating mga empleyado, yung ating mga customer. Kailangan tanungin natin, kausapin natin kung ano ba yung feedback nila para malaman natin kung ano yung kailangan nating i-improve, kung may dapat bang i-improve o kung may problema, dapat masolusyonan ka kaagad. And number 7, kailangan sa buhay pagninegosyo para magtagumpay tayo, dapat problem solver ka. Kasi ano man ang problema, dapat nasusolusyonan mo. Kung walang solusyon, huwag mo nang problemahin. Pero kung dapat solusyonan. Okay ba yun? Number 8 na kailangan maging ugali mo o katangian mo bilang isang matagumpay na negosyante. Dapat hindi ka emotional. Don't be emotional. Huwag mong pairalin ng emotion mo, lalo na kapag nagkakaroon ng problema sa negosyo, yung hindi naman talaga inaasahan sadyang nangyayari. Kailangan pagaganahin mo rin yung isip mo, hindi yung damdamin mo, kasi diyan marami nagkakamali mga negosyante, nadidisgrasya sila.
hindi sila makakapag-usap ng maayos kasi parehas galit sila, parehas ano. Kaya guys, mag-ingat kayo sa mga ganitong mga emotion. Ito, maraming magiging factor kung paano babagsak ang negosyo mo dahil lang sa emotion. Okay ba yun mga guys? And then number 9, dapat maging adaptable tayo sa mga nangyayari, sa mga pagkakataon, sa mga pagbabago. Yung kagaya nung dati kasi kapag nung hindi pa uso yung mga online selling ngayon, dapat para maging negosyante ka, kailangan physical store ka lang, may tinda ka, may product ka, negosyante ka na. So ngayon kahit wala kang physical store, may online store ka lang, pwede ka nang umasenso, pwede ka nang kumita. So yun, kagaya ng mga ganong pagbabago, kung dati kang hindi mo alam yon, dapat matutunan mo na rin yun. And then yung last but not the least, ito pinaka malupit ito. Kailangan madasalin din tayo. Ito. Dapat marunong din tayong magdasal. Magdasal tayo na matagumpay sa pagninegosyo. Dapat marunong din tayong magpasalamat sa anumang biyaya na bigay sa atin ng may kapal. Kung meron man tayong hiling sa Kanya at hindi ibinigay sa atin, ang ibig sabihin may mas maganda pang bagay na ibibigay para sa atin. Okay ba yon mga ka-idol? So yun lang muna sa ngayon mga ka-idol. Kung gusto mong marami ka pang matutunan tungkol sa tamang pagninegosyo, paki-like, share, and follow na rin ako para ma-notify kita sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, God bless us mga idol, and God bless you all.